Dati, baril ang sandata noong sundalo pa ako. Ang aking proteksyon ay nakasalalay sa baril. Ito ang simbolo ng lakas, tapang at kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa anumang panganib. Sa bawat misyon, dala ko ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa bayan. Ang baril ay naging kasangkapan ng kaligtasan, ngunit kasabay nito ay ang bigat ng digmaan at panganib. Ngayon, ballpen at papel ngayon. Bilang isang mag-aaral ng batas, ibang uri ng proteksyon ang aking hawak. Hindi na baril ang aking sandata, kung hindi ballpen at papel. Sa halip na bala, mga salita ang aking pinapaputok. Sa halip na putok ng baril, argumento at lohika ang aking pinapanday. Ang ballpen ay nagiging panangga laban sa kamangmangan at ang papel ay nagiging larangan ng laban para sa katarungan. Ang pagbabago mula sa baril tungo sa ballpen ay hindi pagbawas ng tapang, kung hindi paglipat ng larangan. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang lumaban sa digmaan, kung hindi sa kakayahang ipaglaban ang tama gamit ang kaalaman. Ang edukasyon ay proteksyon laban sa maling impormasyon at ang batas ay sandata laban sa pang-aapi. Ang aking kwento ay patunay na ang proteksyon ay may iba't ibang anyo. Minsan ito ay baril, minsan ito ay ballpen, ngunit sa huli, ang mahalaga ay ang layunin, ipagtanggol ang sarili, ang kapwa, at ang bayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay isang mag-aaral. Matagal ko itong hiniling noong ako'y nasa serbisyo pa. Noon pa man, pinangarap ko ng makapag-aral muli. Uhaw ako sa kaalaman, sabik na matuto. Ngunit pumasok ako sa serbisyo nang hindi natatapos ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Dumating ang panahon na gusto ko na sanang magpaalam sa mga opisyales upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Ngunit dahil sa bigat ng trabaho, hindi na ako napayagan. Ngayon, narito ako, muling nag-aaral. Totoo, minsan napapagod ang isip. Minsan kinakausap ko ang aking sarili. Kaya ko pa ba? Ngunit agad kong pinapaalala sa sarili, hiniling mo ito sa Panginoon. Kaya, panindigan mo, ipagpasalamat mo. Araw-araw habang pumapasok ako sa klase, kausap ko rin ang Panginoon. Maraming salamat sa Kanya sa paggabay, sa pagsagot ng aking kahilingan, at sa pagpapaalala na hanggang ngayon, anak pa rin niya ako. Alam kong mahaba ang aking biyahe. Marami pang pagsubok ang haharapin at paghahandaan. Ngunit isa lang ang malinaw sa akin. Kaya natin ito dahil habang may buhay, may pag-asa. Salamat Panginoon sa mga taong nagmamahal at tumutulong sa akin, sa kanilang suporta, sa iyong gabay at sa aking paninindigan. Patuloy kong isusulong ang pangarap na minsan ay ipinagpaliban, ngunit ngayon ay muling tinutupad. At higit sa lahat, kung ano man ang kaya nating gawin para sa ating lugar at para sa ating kapwa na ikakabuti, gawin natin. Dahil sa pagbabahagi ko ng kwento ko, ito ang alam kong paraan para makapagbigay aral at inspirasyon sa nakararami. Hanggang sa susunod, mag-iingat tayong lahat.